ninyo dyan sa Pilipinas, sa aming mga minamahal na PDL, sa mga chief officers, warden, and whoever is with you, kung sino man ang mga kasama ninyo dyan, magandang umaga po. Pati rin po dyan sa Asia, magandang umaga. And sa America, magandang gabi po sa inyo lahat. Masaya muli na tayo magkakasama at manalangin tayo. Ama namin Diyos na minamahal, muli nagpapasalamat kami sa oras na muli ay tinipon mo kami para po mag-aral ng inyong mga salita. Hinihiling ko po ang inyong gabay sa pamamagitan po ng inyong Espiritu na siya magturo sa amin sa oras na ito. Tinataas ko po ang gawain na ito sa inyong kamay. Ang inyong kalooban na nawaan siya magpatupad. Salamat, Lord. Sa iyo po ang gloria sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Muli ay magandang umaga sa inyong lahat at ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa panalangin. Panalangin. Ano nga ba ang panalangin? Pakikipag-usap sa ating Diyos ng buhay. Nasubukan na ba natin lahat ng manalangin? O meron pa sa atin ang hindi marunong manalangin? Ang panalangin po ay pakikipag-usap sa ating Diyos. Pagkausap mo ang inyong kapwa, yan po ay hindi panalangin, dahil ang panalangin ay para lamang po sa Panginoon. Maaaring nananalangin tayo at hindi ito kaagad masasagot, o kaya ay hindi natin, o kaya kahit kailan ay hindi nasagot ang ating mga panalangin, o kaya matagal tayo naghintay. Maaari din namang nanalangin tayo at agad-agad ay sinagot ng Diyos. Kaya meron po tayong kailangan gawin para kung gusto nating manalangin o humiling sa ating Diyos ay Kanyang sasagutin. Amen po ba? Nawa ang kalooban niya ang patupad sa panalangin, pati sa panalangin, kailangan kalooban lamang po ng Diyos ang siyang masunod. Kung kahit minsan hindi natupad o hindi nasunod o hindi nasagot ang ating panalangin, nagagalit tayo. Pero tingnan natin, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia para po ang ating mga hiling sa Panginoon ay Kanyang matugunan. Kailangan po natin ng pasensya, determinasyon, ano ba? Pagkukusa na siya ay natin saliksikin at marami pa pong iba. Tignan nga natin, magbasa po tayo ng verse sa Psalm chapter 27, verse 14. Let's start in Psalm chapter 27, verse 14. Sabi po niya dito, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo ng Panginoon. Dito po kasi sa English, ang sabi niya ay wait for the Lord. So, ibig sabihin, huwag mawalan ng pag-asa. Ang tao na may tiyaga ay marunong po yan na maghintay. Meron pong pasensya, merong pagtsatsaga sa paghintay. Kaya sa panalangin natin, kung hindi man yan nasagot agad, magpasensya tayo. Magkaroon tayo nawa na tiwala na ang Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil alam niya kung ano ang pangangailangan natin at alam din niya kung kailan niya ito sasagutin. Pag-aari niya tayo, anak niya tayo, kaya alam niya kung ano ang nakakabuti sa ating lahat. Maaari ang ating panalangin, ang ating hiling sa Diyos
Diyos ay ang makalaya tayo kaagad. Pero may sagot po ang Diyos sa ating hilingan. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa po ng salita na binasa natin kanina. Magtiwala tayo sa Diyos. Next verse is Psalm chapter 40. Let's read in Psalm chapter 40 verses 1 and 2. Wait for the Lord, be strong and take heart. Chapter 40, verse 1 and 2. Sabi niya dito, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Ibig sabihin, He lifted me up. It's okay. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Napakaganda po yung sinabi niya dito na I waited patiently. So, naghintay po si Haring David ng sagot ng Panginoon. Kaya sa paghihintay po natin mga kapatid, meron po yan katuturan. Nakikinig po ang Diyos, maaaring sasabihin natin na hindi naman niya ako pinapakinggan. Pero ang paghihintay, ang pagtsatsaga ay meron po yan kahihinatnan. Meron po yung magandang itutulot. Kasi sabi niya doon na napakinggan niya ang kanyang iyak. Tayo din mga kapatid. Kung tayo ay magkaroon ng determinasyon sa panalangin sa Kanya. Kaya ang panalangin, alam ba ninyo na hindi po ito dapat na yung kung kailan lang natin kailangan, kung may pangangailangan tayo, saka tayo nananalangin. Kailangan po na ma-establish natin ang ating panalangin sa Panginoon. Meron po sana tayong oras ng panalangin na yun. Meron yung sa sarili natin. Wala man kayong private room na pupuntahan, wala man kayong solitary place o isolated place na maaaring kayo lang. Pero ang Diyos nakikinig. Ang puso po kasi dito ang siyang tinitingnan niya. Hindi naman kailangan na complicated kasi ang panalangin. Panalangin po ay simple lang. Kausap natin ang Panginoon dahil kahit anong lingwahe yan, naiintindihan niya. So, kailangan po na gawin natin ito na palagi, kung araw-araw nananalangin tayo, nakikinig po yan. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon, yung nakikipag-usap tayo sa Kanya. Yung kausap natin siya palagi. Yan po ang nalulugod po ang Panginoon kung tayo ay palaging may connection, kung tayo ay palaging tumatawag sa Kanyang pangalan. Dahil yan po ang sinabi niya, tumawag kayo sa akin, sabi niya. Sino ba ang anak na hindi marunong makipag-usap sa kanyang tatay? Malamang ang anak na yan, hindi binibigyan ng tatay ng pao. Dahil ang tatay, hinihintay din po ang anak. Tatay at nanay, hinihintay po ang anak na lumapit sa kanila. Sa atin po, sa pisikal, sa ating pamilya, hindi po ipagkakaloob ng tatay ang ating pangangailangan kung hindi natin sasabihin. Pero ang Diyos, alam niya ang bawat pangangailangan natin. Pero kailangan po natin siyang tawagan. Dahil gusto po niya na tinatawagan natin siya. Huwag natin putulin ang ating panalangin. Okay? So, tingnan natin ang paghihintay ng mga Hudyo sa Panginoon, ng mga Israelita, noong kapanahunan ni Jesus. Sa Acts chapter 1, verse 14. Sa Acts chapter 1, verse 14. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary,
mother of Jesus and with his brothers. Ito po yung panahon na huling may bago po kasi umakyat si Jesus sa langit sa kanyang ama ay tinipon niya ang kanyang mga disciples. Sabi niya, maghintay kayo. Pupunta ako sa aking ama at hihilingin ko ang kanyang ipinangako na Holy Spirit na siyang gagabay sa inyo. At umakyat nga nung pumunta ang Panginoong Jesus sa langit, naghintay po ang kanyang mga disipulo. Ano ang kanilang ginawa? Palagi po sila na nagtitipon-tipon sa simbahan, sa templo, at palagi silang nananalangin. Wala po silang ginawa kundi ang manalangin. At doon nga, bumaba ang Holy Spirit sa kanila. Nagtiyaga po sila na nanalangin. Hindi lamang po mga disipulos, mga babae, lahat-lahat po. Mahigit 100 po sila na naghintay doon. Nagtiwala po sila sa Diyos, natutuparin niya ang kanyang pinangako. Maaaring ganun din sa inyo. Magtipon kayo, kagaya nito. Hindi lang during Bible study, maaaring meron kayong activity. Manalangin kayo bilang isang grupo. Kahit ilang minuto lang bago ninyo umpisahan ang inyong gawain, ang inyong ginagawa tuwing umaga. Pag kumain kayo, manalangin kayo. Alam niyo, mailalayo kayo, maililihis. Kayo ay maililihis sa gawain makamundo. Pag palaging ang Panginoon ang inyong kausap, at kung nagtitipon-tipon kayo, wala kayong ginawa kundi ang pag-usapan ang Panginoong Diyos, imbis na pag-usapan ang inyong kaso, imbis na pag-usapan yung mga masasama, na mga masasamang gawa, o kayo nagkakandyaw, o anything na hindi nakakalugod sa Panginoon. Ang pagtitipon naman ninyo ay yung malugod ang Panginoon. Makagawa ng mabuti. Kasi andun lang kayo sa maliit na lugar. Maliit lang na lugar ang inyong kinalalagyan. Kaya mas madali nawa na ang grupo ninyo ay magkaroon ng ito. Hindi lang during Bible study na tayo ay nagtitipon-tipon. But in any occasion, kahit na anong mga sitwasyon, meron kayo. Nawa ay panuguran natin ang Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-usapan natin ang kung ano yung mga natutunan natin sa mga Bible study. Hindi ko ba maganda yun? Para palagi masaya. Ganun po ang ginawa ng mga Israelita at noon nga, natupad, bumaba nga ang Holy Spirit at siya ang bumabay sa kanila. Kaya hindi sila naulilang. Kasi noon, kasama nila si Jesus. Kaya bago umakyat si Jesus sa kanyang ama, sabi niya na hindi ko kayo gagawing ulila. Hindi kayo mangungulila dahil ito nga, ipapababa niya ang makakasama nila na itong Holy Spirit. At naisama tayo. We were included sa promise na yan, sa pangako na yan ni Jesus. Nabibigyan niya tayo ng magtuturo sa atin, ng magsasama sa atin, gagabay sa atin, sa ating buhay, para hindi rin tayo mawala. Kaya kahit andyan kayo, andito ang Holy Spirit para kayo ay gabayan. Ganun din sa amin dito, Holy Spirit pa rin ang gumagabay sa amin. Amen? Yan. At so, let's continue on in Matthew chapter 7, verses 7 and 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Napakaganda po ang pangako. Alam niyo, for everyone who seeks, who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Ang Diyos po ay napakabait po niya. Ask
ang kanyang ibibigay. Seek and you will find, knock and the door will be open. Pero may kailangan tayong gawin. Ang paghingi po ay, yun po yung sinasabi ko kanina na kailangan natin na kausapin ang Diyos. Hindi lamang po yung kung kailan natin gusto, saka natin siya kakausapin. Saka tayo hihingi. Seeking the Lord, yung sinabi niya dito na seek and you will find. Kagaya po nung kung meron tayong ari-arian o may bagay na hinahanap, kung hindi ka maghanap, hindi mo mahahanap. Sabi po ng mga Italiano, se cerca, trova ka. Kung maghanap ka, mahahanap mo. Kasi kung minsan, ang mga amo, depende na yan sa katulong. Esther, nasaan yung supply ko? Esther, nasa inyong t-shirt ko? Ganun po ang mga amo. Kaya lumabas po itong kanilang salita na kung maghanap ka, mahahanap mo. Ganun din po ang Diyos. Paano natin hanapin ang Diyos? Hindi naman natin nakikita. Buti nga noon kasama nila, kaya nakikita nila, kaya alam nila kung ano at sino si Jesus. Pero marami pa rin ang hindi naniwala sa Kanya. Tayo naman, ngayon, sinabi niya na seek and you will find. Ito, sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Ang salita na ating pinag-aaralan ay walang iba kundi si Jesus. So, sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng Bible study, yung panalangin, mahahanap natin ang Panginoon. Paano yan? Hindi naman siya nagpapakita pag nagbabasa ako ng Biblia. Hindi po si Jesus ang magpapakita sa harap natin. Yung Holy Spirit po ang magpaparamdam sa atin. Kaya kung minsan, kung nananalangin tayo, hindi naman siya wala naman siya sa harap ko para pakinggan niya ang aking panalangin. Andoon po yung presensya kasi ng Panginoon, yung Holy Spirit na yan, siya ang andito sa ating puso. Kaya kung minsan umiiyak tayo at nararamdaman natin habang umiiyak tayo, nagsisisi tayo. Dahil ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng gabay. At kung bakit tayo umiiyak, nararamdaman natin siya na andito siya sa atin. At kung minsan sinasabi niya na, magbago ka na kasi anak. Kaya doon, nagbabago ang isang tao dahil po sa Holy Spirit. Hindi dahil sinasabi ko, pero dahil sa kanyang salita na ating narinig sa pamamagitan po ng kanyang mensahe na ipinapaabot sa atin. Ganun po, nagiging. Ganun po, ganun yung kung paano natin saliksikin ang Panginoon at nahahanap natin siya sa pamamagitan po ng presensya ng Holy Spirit. Kaya inawit natin kanina sa presensya mo. Wala pong ibang presensya ang Panginoon kundi ang kanyang Espiritu. Amen? Hallelujah. Knock and the door will be open to you. Kaya, kung palagi po tayo palagi natin kinakausap ang Panginoon, naririnig natin ang kanyang mensahe, nagbabasa tayo ng Biblia, naniniwala tayo sa mga salita na kanyang binitawan na nakasaad sa Biblia, maaari na tayo magsabi sa kanya, Panginoon, pakinggan mo ako. Diba ang pagkatok sa isang pintuan, kunwari pupunta ka sa bahay ng iyong kaibigan, diba kakatok ka? Knock-knock! At pag hindi yan binubuksan, hello! Kaibigan, nandyan ka ba? At kung hindi pa yan naririnig, sumisigaw tayo. Ganun ang maaari natin gawin yan sa Panginoon. Kung meron tayong ginawa na mabuti, na nakalulugod sa Kanya. Ano yun?
Ito, panalangin. Yung ginagawa natin ngayon. Kaya kung may pangangailangan, Jesus! Pwede na tayong sumigaw. May kumpiyansa tayo na sumigaw, na humingi sa Kanya. Lalo-lalo na pag parang hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. Lord! Alam ko, nakikinig ka. Alam ko, andyan ka. Ganun po ang pagkatok. Magpursige tayo. Magkaroon tayo ng determinasyon. Kaya, ang deep Bible study naman na ito ay hindi dahil sinabi ni Warden, hindi dahil sinabi ni Officer, kundi magkusap tayo. Magkaroon tayo ng willingness sa ating puso na, ay, Bible study ngayon, mauna ako sa upuan. Huwag po sana tayong yung pinipilit lamang. Dahil pag pinipilit ka at nakaupo ka dyan at kinukontra mo yung naririnig mo na salita ng Panginoon o kaya hindi ka nakikinig, hindi po yan nakakalugod sa Panginoon. Kung kahit sigaw tayo ng sigaw na, Lord, palayain mo ako. O kaya, Lord, ganito ang hiling ko. Hindi niya tayo papakinggan. Why? Kailangan po muna nating makinig sa Kanya. Hindi yung tayo lang ang nakikinig sa Panginoon. Yan po ang pagsaliksik sa Kanyang pangalan. Pakinggan natin ang Diyos. Hindi lang tayo ang pinapakinggan. Makinig tayo sa Kanyang mga salita. Nang sa ganun pagkatukin natin ang Kanyang pintuan, magbubukas po siya. Sabi niya sa salita niya, andito lamang ako sa pintuan. Kung sino ang magbubukas ng Kanyang pintuan, kung ako ay kakatok, papasok ako. Salita po niya, hindi po yan nagbabago. Numbers chapter 23 verse 19. Paano natin mapapatunayan na papakinggan na tayo ng Panginoon, nasasagutin niya ang ating mga panalangin? God is not human. Hindi po siya tao that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Diyos po ang ating Diyos. Espiritu po siya. Kaya alam niya ang lahat. Hindi po siya sinungaling, kaya nga Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang daan, katotohanan at buhay. At hindi niya binabago ang Kanyang salita. Kung ano ang nakasaad sa Biblia, kung ano ang Kanyang ipinangako ay Kanyang tutuparin. Hindi kagaya ng tao. Tayo, marami tayong binitawang mga pangako. Sige, gagawin ko. Babayaran kita bukas. Pautangin mo ako ngayon, babayaran ko sa isang buwan. Pero pag naningin ka na, wala na, nagtago na. Tao. Kasi ang tao, sadyang, ito nga, ugali ng tao, ay marunong magsinungaling ang tao. Pero ang Diyos, hindi, kahit kailan hindi yan nagsinungaling. Lahat Kanyang timpan, maaaring sasabihin. Hindi naman bakit sabi niya sa Biblia na ang plano niya sa aking buhay ay para mapabuti. Ay bakit hindi? Para masagot yan mga kapatid. At sinisingil natin ang Diyos, basahin natin ang 1 John chapter 3. Maaaring hindi nasagot ang ating mga panalangin kung minsan naniningil tayo. Dear friends, mga mahal ko, mga minamahal namin mga PDL, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what pleases Him. Ang mga kapatid, kung malinis ang puso natin ngayon, nakahingi tayo ng kapatawaran, yan po ang sinasabi na our hearts do not condemn us.
Noon siguro, nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon, sinisisi din natin ang ating mga sarili. Bakit kasi ganito ako? Bakit kasi ganito? Marami tayong sinisisi. Pero ngayon na narinig natin ang salita, nakikinig tayo at naituro sa atin ang pagsisisi at pagpapatawad. Wala nang pwedeng maaaring magkundina sa atin. Maaaring magsabi sa atin na, ikaw ay makasalanan, ganito ka. Magkakaroon tayo ng kumpiyansa, meron tayong confidence, may tiwala tayo sa ating mga sarili, na kung may hihilingin tayo sa ating Diyos, ay kanyang pagkakalooban. Dahil, bakit? Why? Because we obey His commands. Dahil atin po na sinusunod ang kanyang mga utos at ginagawa kung ano ang nakakalugod sa kanya. Nakapuntos po kayo mga kapatid. Bakit? Andyan kayo ngayon, nakikinig ng kanyang salita. At yan ay isang bagay, napakalaking bagay na kaluguran ng ating Diyos na buhay. Lalo-lalo na kapatid, kung naririnig mo ang mensahe at isinasagawa mo sa iyong buhay, nagsisisi ka dahil at sa pakikinig kasi ng salita ng Diyos, doon tayo lalong kinakausap ng Espiritu ng Diyos, ipinapadama niya sa atin na kailangan araw-araw magsisi tayo, magpatawad tayo, para po walang pwedeng magkundina sa atin. Kahit anong sasabihin ng tao, baliwala niya sa atin dahil alam natin na ang Diyos ay nalulugod sa ating ginagawa. Lalo-lalo na pag ganyan na. Yung sinasabi ko kanina na pag alam mo na schedule ngayon, kung alam ninyo na schedule ng Bible study, number 1 kayo sa upuan. Bible study, yari na kayo, tayo, tara na. Lalo-lalo na pag magkaroon kayo ng sarili ninyong Biblia. Kaya, kung may magbibisita sa inyo, mga miyembro ng pamilya ninyo, bakit hindi ninyo sabihin bigyan kayo ng Biblia? Para yan na lang. Pag kayo ay nag-iisa o kung wala kayong ginagawa dyan, magbasa kayo ng Biblia. Nalaking tulong po yan mga kapatid. Napakaganda yung sinabi niya. Meron tayo, sigurado tayo na kung ano hihilingin natin sa Diyos ay kanyang ipagkakaloob dahil ito salita po niya, yung binasa natin. Dahil sinusunod natin ang kanyang utos. At nalulugod siya sa ating ginagawa. Kaya, yan lamang po mga kapatid ang iiwan ko sa inyo na mensahe sa oras na ito. At nawa gumawa tayo ng mabuti. Umpisahan natin sa panalangin. Kaya pag sa oras ng kainan, doon, manalangin tayo. Magpuso tayo na magsabi na, sige, ako na ang manalangin ngayon. Nananalangin ba kayo bago kayo kumain? Hindi naman kailangan na mahaba ang panalangin ninyo. Parang yung may kausap lang kayo. Panginoon, salamat sa pagkain. Magpasalamat kayo. Yan po ang palagi natin gawin sa Panginoon. Palagi naman tayo magpasalamat. Kaya yung hininga, yung gumising tayo, bagong hininga na yan, bagong buhay. Hindi tayo nagkakasakit. Ano pa rin yan? Pinagkakaloob pa rin sa atin ng Panginoon kahit ang ating kalusugan. Ang Diyos ang may gawa niya. Protection. Kaya wala nang nag-aaway dyan. Malamang hindi na kayo nag-aaway dyan sa loob. Dahil yan ang protection ng Panginoon sa inyo. Hinalayo kayo sa masamang gawa. Dahil ito nga, ginagawa ninyo, sinusunod ninyo ang utos ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Siguro mas marami nang manalangin sa inyo. Marami nang magkukusa na. Sinong manalangin sa ating pagkain? Okay, so yan lamang mga kapatid at let us pray. Ama naming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa oras na ito sa mensahe na aming narinig.
Salamat. Salamat na kayo ang Diyos na buhay. Salamat na kayo ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Hinihiling ko, Panginoon, ang mensahe na aming narinig ngayon ay maisa puso namin at isagawa namin sa aming araw-araw na buhay. Hindi man, kung man mahirap sa amin na gawin ito, hinihiling ko po ang inyong Espiritu na siyang bumabay sa amin. Dahil yan po ang inyong salita na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami hahayaan na mangulila. Kaya Lord, salamat sa pangako mo at hindi kami ulila. Pagpus kayo ang kasama namin. Salamat, Banal na Espiritu, sa inyong presensya. Ito ang aming panalangin sa iyo ang gloria. Sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Thank you for listening. God bless you all. Back to you, Elsie. Praise the Lord. Palakpakan lang po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin din po ang ating Panginoon sa buhay po ng ating tagapagsalita ngayong umaga. God bless you po, Pastora Esther, na may gamitin pa po kayo ng ating Panginoon bilang instrumento po sa pagpapalaganap po, pagpapalaganap at pagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. Amen.